Narito ang karinderya ni Auring, ang iyong kanlungan tuwing kumakalamang sikmura at naghahanap ng masasarap na pagkain. Sa bawat kagat, dama mo ang init ng pagmamahal sa pagluluto at ang malasakit sa bawat ulam na inahain. Matagal nang kilala sa komunidad ang karinderya ni Auring. Ito ay naging paboritong tambayan ng mga nagmamadali at gustong magpakabusog ng hindi ginagastusan ng malaki. Kaya tara, alamin natin ang mga kwento sa likod ng masasarap na putahe ni Aling Auring. Una po is present lang po yung background ng business, name ng owner, and yung location po ng business. Ang tindahan namin is dito sa Pasig Mega Market, Food Court, stall number 33. And ang name talaga niya is Auring's Canteen. Yun talaga yung usual na name ng tindahan namin. Auring's Canteen kasi ang name ng lola ko talaga is Aurora Nuestro. Auring is kanyang kumbaga sa is nickname ba. Kaya pinangalan yung tindahan sa kanya. Then yung tindahan na to is since 1970s pa ata. Or hindi kasi, basta 90s, 50s pa, ganyan. Mga 50s pa siya. Yun lang po. Kailan po nagsimula yung negosyo? Since nung luma pa talaga yung palengke, meron na po talaga kaming tindahan. Bakit po ito yung pinili yung negosyo? Ito yung pinili naming negosyo kasi essential talaga siya. Kumbaga sa is araw-araw needs talaga ng tao. Ano naman po yung mga hamon na kinaharap niyo nung unang yugto ng pag-business? Sa unang yugto ng pag-business, yun yung ang pinakamahirap lang talaga is yung kumbaga sa is papalagay ka sa kung ano yung gusto ng tao. Hindi pwede kung ano yung gusto mo itinda, yun lang. Kumbaga kung ano yung mas mabenta, dun ka. Yun lang. And ano naman po yung mga naging strategy na maibabahagi niya sa pagharap sa iba't ibang kahirapan o hamon ng iyong negosyo? Dito kasi sa Pasig Mega Market, marami kayong pare-parehas ng paninda. Like sa pagkain. Dapat yun nga, may diskarte ka talaga. O na mapasok dito yun sa pagsuservice mo, kung paano ka magtrato ng customer mo. Hindi lang pwede na maserve mo lang, ganun lang. Dapat masaya ka habang ginagawa mo yung trabaho mo. Bukod doon, syempre yung quality ng pagkain. Tapos, yung lasa din. Ganun. Paano niyo po ma-define yung success sa inyong negosyo and paano niyo po siya na-measure? Sa paraan na parang araw-araw may nag-grow na may nadadagdag sa mga paninda mo, nadadagdag sa mga equipments mo, ganun, sa mga pangangailangan mo rin sa pagtitinda, nadadagdagan siya sa araw-araw. Yun yung kagandahan ng And paano naman po pinapanatili yung balanse sa pagitan ng trabaho at normal life po sa pagtatakbo ng negosyo? Sa pagtatakbo kasi ng negosyo, parang ito na yung buhay namin eh. Actually, dito na kami nabuhay. Kasi bata pa lang kami yan. Nag-aaral kami, tumutulong. As in, dito na talaga kami. Yan o, hanggang sa graduate ako ng pag-aaral. Third generation na kaming titinda. Ganon. Ano naman po yung katangian ng isang mahusay na may-ari ng negosyo? Katangian ng pagiging may-ari is yung dapat good ka sa mga tauhan mo. Hindi yung magsusungit ka kasi aalisan ka ng cost ng katulong mo kapag ka masungit ka. Dapat kung ano yung pagkain mo, pagkain din nila. Kung ano yung trato mo sa sarili mo, ganun din dapat trato mo sa kanila para hindi ka nila iiwanan. And ano naman ang mga kalidad na hinahanap kapag nag-hire po kayo ng empleyado? Masayahin dapat. Bukod sa masayahin, mabait at mapagkakatiwalaan. Ano naman po yung pinakamahirap na aspect ng pagpapatakbo ng negosyo at paano niyo po nalampasan? Yung sa tumal. Kailangan kahit matumal, tapos laban lang ng laban. Kahit na may mga araw na hindi mabenta, tapos may times na malulugi, dapat patuloy ka pa rin kahit na ganun yung nangyayari. Nakaranas na po kayo ng malubhang pagkabigo o setbacks at ano po yung natutunan niyo mula dito? Hindi kasi may iwasan yung mga struggles pagdating sa ganyan, lalo sa pagkain. Pagka ganon, kunwari, halimbawa na lang ako sa mga pagkain na minsan di may iwasan yun sa buhok,
Mahirap yung ganun. Talagang critical siya. Ang ginagawa na lang namin is, syempre, hingin ng pasensya. Talagang bababaan mo, tapos papalitan mo na lang. Then, dadagdagan mo ng, kunwari, sa pagkain nga, sa palabok, may naanuhan na buhok, ganyan. Papalitan mo na lang siya ng bago. Then, bibigyan mo siya ng bibigyan mo ng soft drinks or halo-halo free ba? Ganon. And paano naman po nanatiling matatag at motivated sa panahon ng kahirapan? Syempre, sa hirap ng buhay. Kailangan mo talaga na motivate ka sa araw-araw. Kasi hindi naman lahat ng tao meron, di ba? Swerte na lang namin kasi meron kaming sariling tindahan. Hindi na namin kailangan mag-work. Then, nagiging motivate kami kasi dahil sa meron kaming content, nakakatulong din kami sa taong mga walang-wala. Kasi pag may mga dumadaan, aalukin mo, wala silang pangkain, doon, napapakain namin sila na kahit walang bayad, okay lang sa amin kasi kahit sa konting bagay is nakakatulong kami sa ibang tao. Ano naman ang mga panandalian at pamatagarang layunin po para sa inyong negosyo? Yung goal namin is yung makapag-serve pa rin kami ng maayos sa customer. Ganun lang. And ang mga maire-recommenda mo sa sino mang nais magsimula ng sariling negosyo? Sa mga gustong magsimula na magnegosyo is dapat yung paninda mo is kung ano yung ititinda mo, dapat akma dun sa lugar na pagtatayuan mo. Then, dapat may puso. Yan lang. Hindi yung basta mag-business lang ako, ganyan. Dapat mahal mo yung trabaho mo. Yan lang po. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Halina't tikman ang kanilang mga putahe mula sa klasikong lutong bahay hanggang sa mga bagong luto na siguradong magpapatikim sa iyo ng kakaibang sarap. Tara na at magpakabusog sa karinderya ni Auring kung saan ang bawat kainan ay parang nasa sariling tahanan.